hintayin na lang natin matuyo. Tapos pinagana ko na rin yung kanyang mga alarms. Okay, meron ba to? Yun. Yun. Isa pa. Please. Paano malalaman kung anong klaseng baterya ito, no? Ito malalaman ang baterya nito sa sukat. Let's say ay ito, meron tayong itong magmula na magkaroon ng solar power. Ang kadalasang bill namin is nasa 3,000, 3,500, 3,400. Ngayon nung dumating siya, okay, ito na naman tayo, no? Walang kamatayang solar street light at tayo ay magre-repair na naman yan. Tingnan natin kung anong magagawa natin dyan sa solar street light na yan. Hindi na raw siya umiilaw, so tingnan natin. Buksan natin at di ko rin alam kung ano yung tsura ng battery. Meron to ngayon. Okay, at samahan nyo ako. Meron pa siyang nut doon sa kanyang pinakanat ng kanyang, tanggalin na nga natin ito munang malaki-laki pala to. Wait lang, hanap tayo ng pang tanggal dyan. Kaya ng plies. Ay, kaya naman ng plies. So kaya naman pala tanggalin ng plies. Siguro to 1 and 1/4 ang kapal nitong tubo sa mga bracket na ganito na street light. Medyo mahirap tanggalin ng kaunti gawa ng kinalawang nga. Okay. Inan na rin pala sinapian at dapat pala rito ay ito ay di uno 1/4 ang tubo. So hindi siya po pwedeng di uno, kailangan mga 1/4. Ito 1/4 ang outside diameter siguro. Basta mga 1/4 na tubo. Okay, ito natin ito ngayon. Wait lang. Lobat. Itong street light na to, grabe na yung serbisyo. Unang-una, tignan nyo naman yung kanyang pinaka-ilaw. Pinaka-cover na ilaw. Nanilaw na. Tapos yung kanyang sensor sa motion ay nalusaw na, nadurog na. Nakikita naman, durog siya. Ayan, yung butas ba yan? Katabi ng kulay berde na yan. Motion sensor yan nabutas na, nadurog, malutong na. Ngayon lang siguro nabuksan to. Pagka in-unscrew biglang crack. Masyadong gamitan natin ang drill na isa para mapabilis tayo. Bilog na at kailangan makalawang. Ito ang problema ngayon, no? Bilog na bilog. Hindi na siya yung itong isang problema. Ay, ayaw. Yan ang problem ngayon. Hindi mabubuksan. To Dex, mukhang pupelsay na natin to. Hindi na matanggal yung part ng screw dito. Ito. Bumilog na siya. Tignan natin kung ano magagawa natin. Meron pa naman tayong option dito.
Kasi nag-iisang tornilyo na lang naman itong hindi pa natatanggal. Nag-iisa na lang siya. So, pwede natin siyang gamitan ng soldering iron, iinitin natin, or babarinahan natin, puputpurin natin yung pinakaulo ng tornilyo. Basta't kasukat lang yung talim ng barena, dun mismo sa butas na yan, ng pinagpasukan ng tornilyo, para hindi masira yung pagkaka-plastic niya. Okay, wala nang silbi. Hindi na matanggal at hindi mabubuksan. The best way natin dito gawin ay natin yung pinakaulo niya ay madurog natin. Yan. Nakita nyo? Bakal na yung ating pinabarena. Pero yung butas niya ay hindi naman lalaki. Pagka yung pinakatornilyo lang ating babarenahin, yun, tanggal na. Mangat na siya. Wala. Kung di po natin gagawin yung ganoon ay hindi natin matatanggal ito. So, ito. Yan siya. Ito ang loob niya. Okay. Ito ang kanyang battery. Tingnan natin kung nag-charge siya. Always naman ganun, basic. Titignan lang natin yung solar panel kung may power. Ito siya. Ang ating tester ay check muna natin yung ating naka solar panel kung may power siya. DC. Mababa ng wala kasi tayo ng liwanag, pero meron siyang lumalabas na voltahe na 2.91. So okay lang yan kasi nasa loob tayo ng bahay. Okay, so ito check naman natin yung ating pinaka-output dito kung meron. $2.16. Teka, water extension, soldering iron. Tatanggalin muna natin yung battery. Ito, ayan. Tanggalin muna natin. At sukatin natin ang battery. Pwede kasing mataas ang kanyang voltahe pero wala ng amperahe. Yun ang wala talaga. $2.17 ito kasi nasa mga 3 point something ang mga voltahe ng ganito. So bakit kaya hindi na siya umiilaw? Subukan natin magrekta tayo dito sa ilaw mismo. Ihanapin muna natin dito kung magkasama ba yung negative nito. Yung negative nito pinaka-LED, tignan natin kung kasama, isang one circuit lang sila. So hindi, ang positive. So positive ang magkasama. So ngayon at ating wala ding ilaw, karekta na tayo. Ito siya. Tayo. $2.17. Pero pagdating dito ay wala pa. Okay, ito, ilalagay natin itong ating test probe. Positive, walang ilaw. So teka, check natin at ating tulad ng dati, mga ganitong battery kasi ay kailangan atang i-shock ulit to. Pero pag siya nakambaterya ay hindi na po siya magbibigay ng talagang magandang performance, hindi na siya tatagal. Okay. Okay, baka ng baterya pang shock.
Okay, bali, ito pala, no? Diferensya dito ay baterya. So, ito. Kapabili na lang tayo ng ganitong baterya. Paano malalaman kung anong klaseng baterya ito, no? Nalalaman ang bateryang ito sa sukat. Let's say, ay, ito, meron tayong caliper. Tulad nito, yan. Sukatin nyo lang yung haba niya ay nasa 70 mm. 72 mm by in diameter naman niya by 32 by 70 mm. Bali lumalabas to sa ang size ng battery nito sa sukat ay 32700 battery. 32 by 700 ang size ng battery nito. Ganun siya. So, tapos ito ay meron din siyang buksan na natin, no? Para makita nyo yung loob. Total, sira na rin lang naman to. Wala talagang voltahe kahit na isinak na natin kanina. Test natin ulit ang voltahe. So, ito. Okay. Saan na ba ang dulo? Ito. Wala talaga. Hanggang dun lang siya sa 2 point something lang nga eh. Oh. Di ba? So, ayan. So, ito. Sira na rin lang naman at bubuksan natin. Tingnan natin yung loob at makita nyo. Meron kasi itong rin eh. Circuit na maliit sa loob. Yung pinaka battery management niya. BMS kung tawagin. Ito, ayan. Pala, nakausbong pala eh. Ito. Yung naka-usli niya. So, tignan natin. Ito nga palang battery na to, no? Ang tawag dito ay lithium-ion phosphate. Yun ang bagong baterya ngayon. Mas tumatagal ang kanyang discharge. Kumbaga, mas matagal siyang malobat kaysa sa mga ordinaryong battery na lithium-ion. Mas maganda kasi ito ngayon. Ito yung mga bagong labas ng rechargeable battery. Ito kasi mga Light PO4 na to na 32700. Ano to eh, 6,000 milliampere hour. Kumbaga 6 ampere hour. 6 Ah siya. Compare sa mga lithium ion, no, mababa lang ang amperahe niya. Ayun. Ayun siya, oh. Parang pinaka, hindi ko alam kung parang terminal lang niya eh. Pero may piyesang maliit sa ilalim. Ayun. Okay, teka. Check natin yung direct battery tayo. Magsukat tayong voltahe. Ito at ito. 2.18. Pagdating dito, wala talaga. Sira yung pinaka parang module niyang yun. So, buksan na natin. Tingnan natin ang itsura. Ewan ko lang kung screw type ito. Kasi meron na ito naka-screw lang sa terminal. Tingnan natin kung naka-screw siya. Ayun nga, naka-screw nga siya. Pero bakit wala dito minatch dyan dapat? Okay, so ito. Nabuksan na natin. Ayan. Ayan siya. Tapos, ang ito ay may voltahe pa. Pero, ayan. 2.81. So, ang ngayon, try nating naka-spot weld siya eh. So, tanggalin na natin. Para makita natin yung laman naman nung yan. Itong sa ilalim niya. Ayun, may mga pyesa-pyesa. Oh. Okay lang. Ayun eh. Parang may pumutok siya oh. Diba? Okay. So ngayon,
itetest natin to ngayon dito sa kung iilaw. Tatry lang natin. No? Ito kasi ay okay, wait. Hanapin natin ang positive dito. So ito ang positive. Ito merong screw. Kasi yun ang negative. Tama ba? Ulitin natin. Kasi wala naman tayong nakikitang negative sign na dito sa tester natin eh. So, magulo na. Okay. Okay, 2.18. 2.18. So, ang positive ay so ito ang negative, ito ang positive. Okay, negative. So kabit muna natin itong positive dun sa ating pinaka terminal, sa may ating pinaka LED light. Tanggalin natin yung negative para walang pumasok sa module. I-separate natin yan. Sa pang try, no, i-direct naman natin to dito dun sa may dito itong positive side. Okay, direct na tayo, no? Ayan. So yan, testing natin kung iilaw. Wala talaga na to. Ito ay pundido na talaga. Okay. So ito, no, naniniguro lang ako kung talagang baterya. Ang ginawa ko ay yung pinaka solar light tsaka ang LED light, ito, at yung sa likod tong solar light tuloy, solar panel, ito ay sinant ko mismo dito sa ilaw, yung pinaka solar panel. So dapat ito pag tinapat ko sa liwanag ay umilaw siya. So tatry natin. Wala nang kasing araw, mahina na siya mag-harvest. At so yan, itatapat natin dito sa ating, dito lang sa may ilaw natin ito. Ayan, dyan na lang. Ito siya, tatapat na tapat. Ayan, oh. Umiilaw siya, oh. Ano ba ito? Nakikita nyo? Ayan, nakailaw siya. Ayan. May ilaw, di ba? Oh, tanggalin natin. Ayan, wala siyang ilaw. Pero pag tinapat natin dyan sa may ating ilaw, ay ayan, oh. May ilaw siya, oh. Di ba? Oh. Pag nilayo natin, walang ilaw. Tapat natin, yan, may ilaw. Layo. So, ibig sabihin talaga ay battery. Kasi okay lang naman i-shunt siya. Kasi ay 2 point something din naman ang output nito. Walang liwanag. Pero pag may liwanag, umabot to ng more than 3 volts. So, yun. Okay na tayo dito. Pabibili na lang natin yung may-ari, si Dexter. Itong baterya. Yan, bibilihan na lang natin siya. So, yan. Okay. Siya nga pala, ito yung binarena natin. Ayan. Ayan siya, ayan. Ayan. Diba? Ayan siya, kita. Ayan. Kasi kung di natin babarenahin yan, hindi rin natin matatanggal. Natanggal lang siya dahil sa uminit yung tornilyo at nabunot siya dyan. Yan yung kanyang pinagtutornilyo yan. Nabunot lang dyan sa init ng tornilyo, gawa ng may friction nga habang binabarena. Siyempre umiinit yan. Ayan, natanggal natin. Wala na rin pala ito. Yung kanyang sensor. Parang hindi na ata tama para bilhan pa ng baterya ito, Unang-una, malutong na yung mga kanyang plastic. Ayan. Kaya, ayan, papaliwanag na lang natin kay Dexter.
ito siya. So ayan, sabihin na lang natin. Okay. So ayan, at nasabihan na natin yung may-ari nito na wag nang ipagawa at sayang lang ang pera. Ayan, nagkabaklas-baklas na yung kanyang solar. Ayan, oh. Tanggal na, oh, nakangumanga na, oh. Ayan, tanggal na nga, oh. Tapos ay yung mga tornilyo, ayan, pinagtutornilyo niya, nagkabasag-basag na rin. Kasi yung mga tornilyo nito hindi na siya yung ano, kumbaga yung star siya, screw, Phillips screw. Yung pinaka Phillips screw niya ay kumbaga ano bang tawag dito, gastado ba, o yung parang bumilog na siya, kaya hindi na ganong maluwagan at mahigpitan. Bumilog na, hindi na siya star. So yan, ganyan ang nangyari. Ano na siya, for disposal na. Ayan, ito pa, oh. Ito yung kanyang battery, 32700 ang size nito. Kumbaga, tulad na sinabi ko kanina, 32mm tong diameter niya, outside diameter, tapos ito ay 70mm yung haba niya. Kaya 32700 ang tawag sa kanyang battery. Kasi maraming klase ng battery ganito. Merong 18650, 650, yung 18650 yun ang kadalasan ginagamit sa mga rechargeable na power tools. So ito, solar light, ganito. Solar power, ginagamit din to. May mga matyagang gumagawa nito. Pinagsasama-sama nila. Mas, puntahan ko nga itong aking ding baterya. Itong aking motor. Gawa ng itong aking signal light ay naapakan ata ng mga bata to. Kaya ang ginawa ko ay dinikit ko na muna siya, naka-temporary. Nakadikit siya ng silicone. Silicone yan. Kaya bukas ko na siguro tatanggalin yan. At malambot pa yung kanyang silicone. Ito yung yan siya. Okay. Dito kasi, ito kasing signal light nito, walang nabibili dito. Walang problema sa motor na to. Yung mga parts niya meron, pero itong mga ilaw kailangan makahanap ka ng mga naka-junk, yung mga nagbebenta na full parts. Minsan meron naman, kaya lang may napagtanungan ako, wala na daw at na-dispose niya. Pinamigay lang ata, para pinang giveaway niya doon sa kumuha ng makina ng motor niya. Yan. So yan tayo ngayon, hintayin na lang natin matuyo. Tapos pinagana ko na rin yung kanyang mga alarms. Okay, meron ba to? Yun, isa pa. Please don't touch. Please don't touch daw. Okay. Yun. Hindi ko na pinagana yung start niya sa remote. Yan, okay na. So yan. So ito, yun ang mga nagawa natin ngayong araw na. Itong street light. Yan, dito na lang ako gumawa. Hindi na ako nag-work sa table. Gawa ng yung mga gamit ko ay nandito na. Nahirapan ako maglipat pa. Mapapagod pa ako. Kaya dito ko na lang ginawa sa lapag. Yan, nakakalat siya. Tapos yung motor nga, ayun, ando dun. Ayan. Ito naman ating solar power ay wala na. Pababa na ang ating harvest. 20 watts na lang. Gawa ng madilim na at anong oras na ba? 5:10. Ayan. Nag-harvest na tayo ng kumukonsumo na ako ngayon ng 200 watts. Kanina ang konsumo lang natin 9 simula umaga hanggang mga 3 o'clock. Nasa 19 watts lang ang konsumo natin Tapos yung yung palang nilagyan ko ng solar, ilalagyan ko ng ganito.
ah, voltage cut off. Lalagay ko na dumating na yung parang pinaka-relay. Ayan. So, ayan. So yung last bill namin nito ng Pelco, no, itong magmula na magkaroon ng solar power, ang kadalasang bill namin is nasa 3,000, 3,500, 3,400. Ngayon nung dumating siya this month ay nasa 1,300 lang yung bill namin. Naka aircon pa yun. Mag-i-start ang aircon ng 11 o'clock hanggang 3:30, 4:30. Yan ang aircon. So yung bill namin the whole month 1,300 lang with aircon na yun, no? 1 horsepower na aircon. Yun. Everyday yun, nag-i-aircon. 1,300 ang bill namin ngayon. Okay. Kasi ito namang hybrid off-grid. Hybrid off-grid ang tawag dito eh. Yan. Pag nag-brownout yan, automatic na mag-ooperate ang battery. Kaya lang ginawa ko ay tinestran ko yung charger nitong ating hybrid inverter na to kung kaya niyang i-charge itong 100 Ah na battery. Parang hindi niya kaya kanina pang tanghali ito, dapat ito before 12 o'clock pa lang naka-charge na ng ganyan, umaandar na blinking light pa rin yung battery indicator niya. Parang hindi niya kaya i-charge o hindi ko alam kung kaya nasira na tong battery. So ita-transfer na muna natin sa sa parang pinaka solar power natin dito. Natin yan, yun. Tapos patay na natin. Pinatay na natin yung ating charging dito. At kumukonsumo na ng kuryente at madilim na, kaya itong solar medyo nag-harvest pa ng konti. Sina-charge na pa itong ating battery. Ayan siya. Okay. Ano pa ba? So ayan, ganyan. Ayan siya. Iligpit na tayo dito.